Mga kapatid, kung babalikan natin ang church history, mapapansin natin ang isang pinakamalaking theological challenge ng first 300 years ng Christianity ay hindi po tungkol sa church government, hindi po tungkol sa worship style o di naman kaya spiritual gifts. Ang pinakamalaking challenge, ang pinakamalaking issue ay yung identity ni Jesucristo. Sino ba talaga si Jesus? Tunay ba siyang Diyos? Tunay ba siyang tao? Papaano nagkakaisa ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao tapos meron lamang siyang iisang persona? Dahil dito dumaan po ang simbahan sa matitinding controversy laban sa iba't ibang maling katuruan. Ano-ano itong mga katuruan na ito? Halimbawa ang Docetism na nagkasabing tila tao lamang si Jesus, ngunit hindi siya tunay na nagkatawang tao. Ang tawag namin doon, phantom lang siya. Para bang ilusyon lamang ang kanyang katawan. May nagtuturo din ng Arianism na nagkasabing si Jesus ang pinakamataas na nilalang sa buong mundo, sa buong sanlilikha, ngunit hindi siya tunay na Diyos at walang hanggang Diyos. Andiyan rin po yung Apollinarianism na nagkasabing may katawang tao si Jesus, ngunit yung kanyang isip o rational soul ay pinalitan ng pagka-Diyos kaya hindi siya ganap na tao. May mga nagtuturo din po ng Nestorianism na halos hinati si Kristo sa dalawang persona. Magkahiwalay yung kanyang human nature at divine nature. In fact, yung ipinako sa krus ay human nature lang. Walang divinity doon. So ang paniniwala ng mga Nestorians, hati yung dalawang persona ni Kristo, isang tao at isang banal na anak ng Diyos, sa halip na isang persona na may dalawang nature, human nature and divine nature. Meron ding Eutychianism at Monophysitism. Ano po itong mga to? Parehas sila nagtuturo na pagkatapos ng incarnation ni Jesus, yung kanyang pagkakatawang tao, ay naghalo naman yung kanyang pagka-Diyos at pagkatao upang maging iisang kalikasan lamang. Sa biyaya po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ipinagtanggol po ng sinaunang simbahan ang katotohanan. Sa mga dakilang councils, malinaw po na pinahayag ang orthodox doctrine of Christ. Si Jesus ay isang persona na may dalawa, ganap, at natatanging kalikasan. Siya ay vera homo, vera deus. Truly man, truly God. Na walang paghahalo, walang pagbabago, walang paghahati, o di naman kaya paghihiwalay. Bilang mga Reformed Christians, malinaw po sa atin ang Christology, hindi ba? Maganda yung ating Christian confession. Maganda, alam natin yung historical progression ng doctrine. We know the Chalcedonian equation. What do you mean by Chalcedonian equation? Ito yung laman ng Chalcedonian Creed. Paano nagkaroon ng dalawang nature si Christ na hindi nagmi-mix? So malinaw sa atin ang Christology. Nasa atin ang mga confessions, catechism na pinag-aaralan ng mga bata sa atin, tamang doktrina tungkol kay Kristo. Kapag tinanong tayo kung sino si Jesus, alam natin ang tamang sagot. Ngunit mga kapatid, dito po pumapasok ang isang mapanganib na suliranin. Maaari kasing malinaw ang ating doctrine of Christ, ngunit malabo ang ating practice under Christ's supremacy. Maaaring orthodox ang ating confession, ngunit hindi naman orthodox yung ating discipleship. Maaaring ipinapangaral natin si Jesus, ang hari, ngunit sa araw-araw na pamumuhay ay tayo pa rin po ang naghahari sa ating mga puso. Maaaring kilala natin siya bilang Panginoon sa ating mga labi, ngunit hindi siya ang tunay na Panginoon sa ating mga desisyon, relasyon, ministeryo, pamilya, and even sa ating mga priorities. At kung sisiriin natin pa mga kapatid yung kasalukuyang kalagayan ng maraming simbahan, hindi ba ito rin po yung isa sa ating mga challenges? Hindi natin gaanong pinagkatalunan kung tunay bang Diyos si Kristo o tunay ba siyang tao. Ngunit madalas, sa ating mamumuhay ay tila nagpapakita na bagamat kilala natin siya bilang tagapagligtas, hindi natin siya lubos na kinikilala bilang hari. Sa madaling salita, ang tanong ngayon sa atin bilang mga mananampalataya ay hindi lamang who is Christ,
kung hindi, does the Christ we confess truly reign over our lives? At anong coverage niyan sa life natin? Partial, every Sunday, o every area of our lives?